Salita po ng Diyos ay siyang nagbibigay po sa atin ng kalakasang espiritual. Siya pong nagko-convert sa atin, nagtuturo sa atin kung paano ang ating gagawin sa ating paglilingkod na ito, kung paano nating sundin yung mga nais at kalooban po ng ating Panginoon. So dito po tayo ngayon sa aklat po ng Colossians chapter 1, verse 9 up to verse 10 po, mga kapatid. Sabi po dito ni Paul, doon po sa church ng taga-Colossus o Colossians Church, sabi po dito, "For this cause, we also since the day we heard it, do not cease to pray for you." No? Sabi po ni Pablo, kausap po niya dito ang church po ng Colossus. "And to desire that ye might be filled with the knowledge of His will, in all wisdom and spiritual understanding." Verse 10, "That ye might walk worthy of the Lord, and to all pleasing, being fruitful in every good work, and increasing in the knowledge of God." Ang atin pong paksa ngayong umaga, walking worthy of the Lord. No? Walking worthy of the Lord. Lumakad na karapat-dapat sa Panginoon. Pag sabi yung lakad, hindi yung literal na lakad na ganito. No? Kala kasi ng iba, pag walking lang, gano'n. No? Simple walking lang, ganyan-ganyan lang. Kasi sabi ni Lord, walking eh. No? Ang walking na sinasabi po, ibig sabihin yung paglilingkod. Amen? Amen. Ito po yung walking, ibig sabihin po, ay sumunod sa nais po at kalooban ng ating Panginoon. Okay? So makita ho natin dito sa buong church ng Colossus na kung saan po si Pablo ay nananalangin. Tandaan po natin, there is power in prayer. Amen? Sapagkat ang ating prayer po, mga kapatid, mahalaga sa bawat isa po sa atin. Kaya nga po si Pablo ay nanalangin din doon sa church ng Colossus sa kanyang pananalangin na gusto niya yung mga kapatiran po doon, mga kapatid, ay magkaroon po ng tinatawag na kapuspusan ng kaalaman ng ating Panginoon, hindi lamang kaalaman, kundi karunungan at pagkaunawa, no, ng mga salita ng ating Panginoong Diyos. Kaya po mahalaga yung preaching of the Word of God. Mahalaga yung feeding natin sa mga salita ng Diyos. Hindi lamang po feeding sa pisikal, no? Dapat pakainin din po natin ang ating espiritual na buhay sapagkat ito po ang pinakamahalaga sa buhay po ng isang mananampalataya para po kahit anuman bagyo ang darating sa buhay natin. May bagyo bang darating? Madalas, no? Di ba? Madalas po may bagyo. Okay, kaya nga po baha dyan. Kaya may bagyo kami Okay? na. So, yan po ay makita ko natin na kahit po may bagyo, nakatayo pa rin tayo, no, sa paglilingkod sa ating Panginoon. Pag sabing bagyo, lindol sa buhay, ibig sabihin, kahit man tayo lindolin, kahit man tayo ay ugain ng mga pagsubok, ng mga problema, ng mga suliranin sa buhay, ibig sabihin po, nakatayo pa rin po tayo sa Panginoon sapagkat ang nagpapatibay po sa atin ang Diyos at ang kanyang mga salita. Okay? So mahalaga po. Kaya Paul prayed that the believers in Colossus would not only know God's will, but also live in a way that
pleases the Lord. No? Hindi lamang po sila namumuhay, sabi ni Pablo, na ginagawa ang kalooban ng Diyos, kundi sila din po ay namumuhay na kalugod-lugod sa ating Panginoon. Okay? Dapat ang buhay natin kalugod-lugod sa Lord. Amen po? Amen. Na bagamat po, mahirap, marami mga obstacles sa buhay ang ating paglilingkod sa Lord. Subalit, tandaan po natin mga kapatid, ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako nang sabi ni Lord, I will never leave thee nor forsake thee. Hindi ko kayo iiwan ni pababayaan man. Ang tao nang iiwan pero si Lord hindi. Amen? Kaya po, mahalaga po na makita po natin ang importansya sa ating paglilingkod na ito. No? Na kailangan po tayo ay maging matatag mga kapatid at lagi nating makita na dapat ang pamumuhay po natin, ang ating paglalakbay, yung ating ginagawa sa ating Panginoon, dapat siya lagi ang naluwalhati, mga kapatid. Siya dapat ang mabigyan ng karangalan sa atin pong mga buhay, hindi ho ang tao. A Christian life o a Christian's life should reflect the grace of God through obedience. So, mahalaga yung ating pagsunod sa Lord. Okay? So, ang ginagawa ba natin ngayon, sinusunod natin si Lord. Sinusunod natin kasi utos po ito ni Lord eh. Tama? Utos po ba ni Lord ang pagsamba? Yes, utos po ni Lord. Kaya, humahakbang tayo ngayon dahil utos ni Lord, ginagawa natin yung utos ni Lord. So, ito po yung tinatawag na obedience. Tama? Ito po yung tinatawag na pagsunod sa ating Panginoon. Gusto ko lamang po maintindihan natin, munawaan, kung bakit nandito tayo. Kaya tayo nandito dahil sinunod natin ang utos ng Panginoon. Amen po? Na siya po'y ating purihin, dakilain ko't sambahin sa ating mga buhay. Ano pa po? Spiritual growth. Gusto ni Lord lumago ang ating buhay spiritual. Okay? Hindi lamang yung physical. No? Maraming tao kasi halos lahat na tao abala para kumita, para pakainin ang physical. Hindi yung masama. Maganda yan, maging masipag ka. Tama po? Pero wag namang sobrang sipag. Di ba? Maraming tao sobrang sipag eh. Wala nang panahon sa Lord. Di ba? Okay? Walang masamang sipag, maganda yan. Kaya nga tinuturuan na sa atin ni Lord, huwag maging tamad. Kailangan tayo maging masipag sa lahat ng aspeto ng buhay natin. Pero dapat yung kay Lord. Amen? Hindi po pwede na ang kayuan, sa Panginoon, kay Juan pa rin, kay Pedro pa rin. Hindi yun. Di ba? Ibigay natin yung para kay Lord. Amen po? Amen. Kaya naglalan tayo every Sunday, every Bible study ng oras, panahon para sa ating Panginoon. No? Ilang oras lang po yan, no? Tutuusin. Kaya mahalaga yung ating spiritual growth. Kailangan tayo lumago. Kasi pagka hindi tayo lumago, magkaroon tayo ng problema. Anong problema? Manghihina ka. Tama? Pagka nanghina ka, anong kasunod? Babagsak ka. Kakasakit ka, babagsak ka. Kasunod, baka mamatay na. Diba? Kasi ang kasunod ng sakit, patay. Diba? Ibig sabihin, patay ka na sa fellowship sa Lord. Wala ka ng panahon sa Panginoon. Tama? Doon ka na nang lagi sa mundo. Hindi o ganon. Ang tunay at totoong paglilingkod sa Lord. Kaya mahalaga yung spiritual growth. No? Sa buhay po natin, spiritual. And faithful service, yung katapatang paglilingkod sa Lord. Okay? Gusto ni Lord, tapat po tayo sa Lord. Tapat tayo sa maliit para pagkatiwalaan tayo ni Lord sa mga bagay na malaki. Tama po? Amen. E paano tayo pagkatiwalaan sa mga bagay na malaki kung di tayo tapat sa bagay na maliit? Di ba? Kaya umpisa natin sa bagay na maliit para pagkatiwalaan tayo ni Lord sa mga bagay na malaki. Okay? Kahit man yan, sintabos man yan, kahit ano man yan, basta tapat ka sa Lord, mga kapatid,
Yun ang gusto po ng ating Panginoon. Okay? So, mahalaga yung ating katapatan sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. Good works are not the cause of eternal salvation, but the fruit of God's work of salvation in His people. Ang paggawa ng mabuti, hindi po yan cause o sanhi ng ating kaligtasang eternal, kundi ito po ay bunga ng pagkaligtas ng Diyos sa atin. Kaya tayo naglilingkod ngayon dahil ito po ang ebidensya. Tama? Ito po ang pruweba, ito po ang bunga na tayo po ay iniligtas ng Diyos, mga kapatid. Kaya tayo naglilingkod ngayon sa Kanya. Okay? Palagay nyo ba ang hindi ligtas maglingkod sa Lord? Hindi. Kahit man anong gagawin mo dyan, hindi talaga maglingkod dyan. Di po ba? Oh. Kaya kahapon may kausap ako, atheist. Diba? Hindi o ate ha. Hindi ate na o aita. Hindi o. Atheist, ibig sabihin, walang Diyos na pinaniniwalaan. Sarili lang niya. Mahirap po yun, mga kapatid. Okay? Pag meron tayong encounter niyan, iwanan mo na. Kasi wala kang makukuha po yan. Tama? Baka po mga reprobates po yan. Mga itinakwil ng Panginoon. Biro mo, hindi naniniwala sa Diyos. Kaya sabi ko sa kanya, sino ba ang nagbigay ng buhay sa iyo? Di ba si Lord? Sabi ko, ipalagay natin, ang katwiran mo ay magulang mo. Trace back mo hanggang kay Adan at kay Eva. Sino bang lumikha kay Adan? Di ba ang Diyos? O, doon tayo galing, tama? Si Lord ang naglikha sa atin. Si Lord ang nagbigay ng buhay sa atin. Hindi ikaw, hindi si sino man. Okay? So malinaw, kasi po, narespeto naman natin yan kasi may mga tao na hindi naintindihan at naunawaan ang mga bagay na espiritual. Amen? Kaya po natin tinuturo. No? Tinuturo po. Kaya kahapon, medyo iba yung panlasa ho niya. Nakikita ko po. Pero sabi ko sa kanya, kinamayan ko pa rin siya. Sabi ko, nirespeto ko po yung iyong paniniwala. Kaya kinamayan ko siya, kaya medyo, tapos, bigay ng, binigyan ng lugaw. O, di ba? O, pagmamahal natin po yun. Okay? Kung saan pa siya makakita, di ba? Nasyera na siya ng salita ng Diyos, napakaan pa siya ng lugaw. Di ba? So, sa atin po, ang pagpapakain hindi lamang spiritual. Amen po? Meron din po dapat tayo i-share doon sa, kaya ginagawa po natin yon. Pero ang pinaka-purpose po talaga natin, para maturuan ng mga salita ng Diyos. Lalong-lalo na po yung mga bata. Bata pa lang dapat mahubog na. No? Hindi yung hubog na maglalasing. Kasi sa Bisaya, ang hubog, palainom, lasinggo. Hindi yun. Sa Tagalog, hinuhubog, ibig sabihin, minumold, sinasanay. Di ba? Ng mga aral ng Panginoon. Para hindi magiging bastardo ang anak natin. Tama? Amen. Okay? Napakahalaga po yun. Napaka-importante po, mga kapatid. Kaya dito po, makita natin na ang tunay po na anak po ng Diyos, gumagawa ng mga gawain po ng Diyos, yun po talaga ay tunay po na ginagawa niya ito dahil para sa ating Panginoon. No? Ang kanyang katapatan sa ating Diyos na buhay. Okay? So may ilang bagay akong i-share po sa inyo, mga kapatid. Introduction lang po yun. Number 1, sa ating paksa, walking worthy of the Lord. Number 1, walk worthy of the Lord. No? Lumakad ng karapat-dapat sa ating Panginoon. To walk refers to our daily manner of life. No? Our daily manner of life mahalaga. Yung araw-araw nating pamumuhay. Yung ating ginagawa sa araw-araw. Di ba ba? Lahat po ba tayo may ginagawa sa araw-araw? Yes. Lahat tayo may ginagawa sa araw-araw. Okay? Sa paglilingkod sa Lord, bawal yung tamad. Amen. Tama po? Yes. Yung pang nakahiga ka lang maghapon, naghihintay ka ng grasya, nakahiga ka lang ng ganon, kailan kaya darating ang Jollibee?
Kaya kadalating ang lechon. No? Isang taong tamad po yan, ayaw po ng ating Panginoon. Basahin po natin. Hebreo. Okay? Basahin po natin mga kapatid. Hebreo chapter 6. Verse 12. Sabi dito, na huwag kayong mga tamad, that ye be not slothful, but followers of them who through faith and patience inherit the promise. Na huwag kayo mga tamad, kundi mga tagatulad kayo sa mga nasa pamamagitan ng pananampalataya at ng pagtitiis ay nagsisipagmana ng mga pangako. Tingnan niyo po, mga kapatid. May mga pangako po si Lord? Yes. May pangako po si Lord. Magmana tayo ng pangako po ng ating Panginoon. Noong sinabi ba ni Lord na hindi ko kayo iwan ni pababayaan man, pangako ba niya yan? Amen. Yes, pangako niya yun. Marami pong pangako ang ating Panginoon. Ano pa? Matthew chapter 6 verse 33, ano sabi ni Lord? But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. May pangako po ba noon? Amen. Amen. Bago natin matanggap ang pangako, merong kondisyon ang ating Panginoon. Anong kondisyon ni Lord? Unahin natin si Lord. Amen po? Amen. Yan talaga ang prinsipyo ng Panginoon. Unahin talaga siya. Huwag natin unahin ang anumang mga bagay sa mundong ito. Unahin po natin si Lord. Okay? Ano pa po? John chapter 15 verse 7. Ano sabi ni Lord? If ye abide in me, and my words abide in you, ye shall ask what ye will, and it shall be done unto you. Kung kayo ay manatili sa akin, at sa aking mga salita, sabi ni Lord. Kayo malaga si Lord at sa kanyang salita. Dapat doon tayo manatili. Amen po? Amen. Ang isang tao na naniniwala sa Diyos, dapat naniniwala din sa salita ng Diyos. Amen. Hindi po pwede naniniwala ka na sa Diyos, pero sa salita ng Diyos, hindi ka naniniwala. Hindi totoo po yun. Ang totoong naniniwala sa Diyos, naniniwala din sa mga salita po ng Diyos. Kaya sabi ni Lord, if ye abide in me, and my words abide in you, ye shall ask what you will, and it shall be done unto you. Hinginin nyo ang nais nyo, at ibibigay sa inyo. Pangako po yan ni Lord, mga kapatid. Kaya po, ang pangako ni Lord, tandaan po natin, tsak po yan, natutupad. Amen? May pangako na ba si Lord sa atin na natupad na? Amen. Natupad. Binigay ni Lord. Tapos, pagka si Lord ang humingi sa atin ng ilang oras lang, minsan ayaw pa natin magbasa, manalangin, dumalo sa gawain po ng Diyos, dapat ibigay natin yan sa ating Panginoon. Walang dahilan para hindi natin ibigay sa Lord. Amen? Okay? So, mahalaga po mga kapatid. Ano ba po? Ephesians chapter 4 verse 1. Sabi po dito, therefore, the prisoner of the Lord. Sino nagsabi? Si Pablo. Okay? Si Pablo po ba bilanggo ng Panginoon? Nabilanggo ba si Pablo sa Panginoon? Nabilanggo siya. Kaya nga sabi niya dito, I therefore, the prisoner of the Lord. Nabilanggo siya. Diba? Pag sinabing nabilanggo si Pablo, ibig sabihin, doon lang po siya naglilingkod sa Lord. Amen? Ibig sabihin, sinusunod niya ang kalooban ng Panginoon. Okay? Pero, in reality ba na nakulong si Pablo? Sa rihas mismo, literal? Yung bakal na gano'n? Nakulong po ba siya? Hindi. Hindi. Nakulong siya. Dahil ba sa pagnanakaw? Hindi.
Diba? Nakulong ba siya dahil siya po'y nang-rape? Hindi. Nakulong ba siya dahil sa nangutang na hindi nagbayad sa Bombay? Hindi. Nakulong siya dahil sa pangangaral ng mga salita ng Diyos. Tama? Nakulong siya literal, nakulong din po siya sa Panginoon. Bakit? Ang ginagawa niya lagi, yung kalooban ng Diyos. Nangangaral siya ng salita ng Diyos. Lagi siya na naglilingkod sa Panginoon. Tingnan niyo po, yung background ni Pablo. Ano ba siya dati? Di ba? Isa siya sa natumutuligsa sa mga Kristiyano. Isa po siya, kasabwat po siya sa pagbabato nung namatay si Esteban during the time. Nung hindi pa siya kinilos ng Panginoon. O, tingnan niyo po, nung kinilos siya ng Panginoon sa daan ng Damasco, doon niya nakita na totoo pala at buhay na Diyos ang pinaglilingkuran ng mga binabato niya during the time. Okay? So si Pablo nakulong. So tayo, di pa nakulong. Tubig pala nakakulong sa atin. Di ba? O, wala pa po yan, mga kapatid. Kaya tayo lahat, sinusubukan ni Lord. Di ba? Pagsubok po yan eh. Pero hindi nangahulugan na matinigan yan. Siyempre, bigyan tayo ng solusyon ka nang mingi tayo sa Kanya. Okay? So, mahalaga po yung ating makita na tayo din dapat ay makulong sa Panginoon. Amen? Payag ba kayo makulong? Amen. Baka mamaya, amen lang. Pagdating sa, ayaw ko na dito. Di ba? Kasi mahirap pala dito eh. Akala ko, sagana ako, hindi pala. Di ba? Alam po, paglilingkod sa Lord, hindi para yumaman. Amen? Amen. Tandaan po natin yan. Hindi para yumaman ka ng pera o anuman ang buhay mo. Ang paglilingkod po sa Lord, mga kapatid, tandaan po natin, para tayo yumaman ng mga espiritual na bagay. Hindi material na bagay. Amen? Kasi ang material na bagay, to follow na lang po yan. Ibibigay po ni Lord sa atin. Kaya nga may pangako si Lord eh. Diba? Yes. So mahalaga po mga kapatid. Kaya sabi niya dito ni Pablo, I therefore the prisoner of the Lord, beseech you that ye walk worthy of the vocation wherewith ye are called. No? Ano pa? Makita ho natin dito na si Pablo po ay nakikiusap o namamanhik kanino? Sa mga taga-Epeso, sa church. Nang sabi niya dito, na kayo'y magsilakad ng nararapat sa pagkatawag na sa inyo'y itinawag. Tinawag ba tayo ng Diyos maglingkod? Amen. Yes, tinawag po tayo ni Lord. Kaya tingnan niyo po. Okay? Dahil tayo tinawag ni Lord, minsan may time na hindi lang tayo makadalo sa gawain ng Diyos. Di po ba? Minsan dumadating sa puso natin na tayo po ay parang may kulang. Tama po? Amen. Para tayo ay nakukonsensya. Tama? Yes po. Bakit po? Kasi tayo po'y tinawag ng Diyos sa paglilingkod. Kaya ang dahilan kung bakit nandito tayo, dahil po bukod sa tayo ay sumunod sa Panginoon, tayo din po ay tinawag ng ating Panginoon. Katulad po ni Pablo, katulad po sa church ng Epeso, na kanyang sinasabi dito po sa ating pinag-aaralan po ngayon. 2 Thessalonians chapter 2 verse 14, ano sabi dito? Sabi po dito, whereunto He called you by our gospel to the obtaining of the glory of our Lord Jesus Christ. Sa kalagayang ito'y tinawag niya kayo sa pamamagitan ng aming Ebanghelyo. Tingnan niyo po. Okay? Sino ang tumawag sa atin? Ang Diyos. Sa pamamagitan ng ano? Ng Ebanghelyo ng Panginoon. Ibig sabihin, ang pananawagan ni Lord, yung pangangaral ng salita ng Diyos. Yun po yan ang pananawagan. Tinatawag tayo ng ating Panginoon na dapat po nating tanggapin ang aral po ng Diyos. Amen po? Amen. Dapat nating paniwalaan, sundin ang mga aral po ng ating Panginoon.
mga minamahal. So, malinaw po na iba yung pagtawag ng Diyos sa atin sa kaligtasan eternal, iba din po ang kanyang pagtawag sa atin sa pamamagitan ng kanyang ibanghelyo. Kaya tayo narito ngayon kasi tinatawag tayo ng ibanghelyo ng Panginoon. Kung tayo po ay tinatawag ng ibanghelyo ng Panginoon, tayo din po ay tinawag ng Diyos. Amen? Sapagkat nadatnan tayo ng ibanghelyo ng ating Panginoon. Okay? Tinatawag po tayo ni Lord, mga kapatid. Kaya tayo po, hindi natin kayang hindi gawin yung nais po ng ating Panginoon. Okay? Now, live each day in a manner that reflects Christ's character. So nakita natin ang karakter ng ating Panginoon, maging ang kanyang mga lingkod, mga kapatid, no? Ang kanyang mga alagad, na kung saan po nakita ho natin na kung saan ay tinutularan po nila, sinusunod nila yung mga kautusan ng ating Panginoon. Sa Old Testament po, mga kapatid, okay? Si Enoch, lumakad din po siya nakasama ang Diyos. No? Kilala niyo ba si Enoch? Hindi siya nakaranas ng kamatayan? Oo. Ayon sa Biblia, siya unang kinuha ng Panginoon. Okay? Genesis chapter 5 verse 24 na sabi, and Enoch walked with God, and he was not, for God took him. Tingnan niyo po. Malinaw po na si Enoch, lumalakad po siya nakasama ang Diyos. Ibig sabihin, namumuhay siya nakasama ang Diyos. Ibig sabihin, nakakulong siya sa ating Panginoon. Ibig sabihin, ginagawa niya lagi ang gawain po ng ating Panginoong Diyos. Hindi lamang si Enoch, maging si Noe. No? Genesis chapter 6 verse 9, ano sabi? These are the generations of Noah. Noah was a just man and perfect in his generations. And Noah walked with God. Okay? Sino kasama ni Noe nung siya po ay naglalakbay o naglilingkod? Ang Panginoon. Ang Diyos ang kanyang kasama. Kaya nga po, sa buhay po natin, mga kapatid, sa araw-araw nating buhay, dapat kasama po natin si Lord. Amen? Amen? Mahalaga po, nakasama natin si Lord lagi. Ano ibig sabihin po, nakasama natin, Pastor, si Lord? Ibig sabihin po, mga kapatid, gawin mo lagi ang kalooban ng Diyos. Amen? Amen. Anong kalooban ng Diyos? Lagi tayong manalangin sa Kanya. Nalangin ba tayo araw-araw? Taas ang kamay. Sino nanalangin araw-araw? Oh. Yun. Yung mga hindi tumaas, dapat manalangin na araw-araw. Amen? Yung mga tumaas naman, si Lord po nakakaalam. Nakita. Amen po? Oh. Baka napilitan lang. Kundi kaya masakit yung ano. Okay? So, mahalaga po ang panalangin. Sino ang nagsasalita, nangungusap pagka nanalangin ng tao? Sino ang nagsasalita sa pananalangin? Di ba tayo? Tama ba? Amen. Oh. Kaya kang nanalangin eh. Dumudulog sa Lord. Nagsasalita ka, Lord. Di ba? Oh. Kailangan din ba magbasa ng salita ng Diyos? Yes. Magbasa tayo. Sino nagbabasa araw-araw? Magbasa tayo. Bakit? Kasi sa pagitan ng ating pagbabasa, si Lord ang nangungusap sa atin. Tama po? So kung si Lord ang nangungusap sa atin, tayo nangungusap sa Lord, meron po bang connection? May communication ba? Yes. Mahalaga po yan, mga kapatid. I-try nyo po sa sarili nyo. Manalangin araw-araw. Pagkagising, manalangin, magbasa. Bago matulog, manalangin, magbasa. Makita po natin ang resulta sa buhay po natin. Na tayo po ay pinapatatag, pinapalakas ng ating Panginoon.
Okay? Kasi may komunikasyon eh. Hindi nawawala ang komunikasyon. Parang sa pamilya din. Pagkakasawa mo, wala na kayong komunikasyon. Ano nang mangyari? Wala na. Diba? Kaya kailangan nag-uusap. Tama? Kailangan nagpapahayagan ng damdamin para maayos. Diba? Halimbawa, love, mahal kita, love. Ganun lang. Diba? Nagpapahayag ka ng damdamin mo. Ako din, love. Diba? Oo. Diba may komunikasyon? Tama ba? Nag-uusap kayo. Oo. Kasi pag wala ng komunikasyon, may tendency na magkakagulo. Walang kaunawaan yan. Hindi nag-unawaan ang asawa na lalaki at babae. Mahirap po. Maging sa mga anak. Tama? Kaya kailangan merong komunikasyon yan. Ganon din po sa Lord. Para maging matatag ang ating komunikasyon, gawin natin ang mga bagay na ito. Pangatlo, pagdalo sa gawain ng Diyos. Kasama po yan. Para tayo maging matatag. Tama? Maging masigla ang ating buhay spiritual. Okay? Katulad po ni Noah. Lumalakad siya nakasama ang Diyos. Okay? Hindi ho. Si Noah, baka isipin nyo. Siguro si Noah, nung kasama niya si Lord, pala ang salita niya, Lord, Lord, Lord. Hindi ho ganon. Pag sinabi kasama mo ang Diyos, ibig sabihin, nagagawa mo ang kalooban ni Lord lagi. Tama? Lagi ka nakipag-communicate sa ating Panginoon. Okay? Now, in the Old Testament, walking with God means living in close fellowship. Close ba tayo sa Lord? Amen. Dapat maging close tayo sa Lord. No? Maraming tao close sa tao. Maraming kaibigan. Close kami. Pero pag nag-away na, hindi na close, open na. Away-away na eh. Di ba? Oh. Dapat, ang close natin si Lord. Hindi ang tao. Okay? Kasi iwanan ka lang din yan. Tama? Iwanan ka lang ng tao. Pero si Lord, hindi ka iwanan. Kaya nga sabi ni Lord, I will never leave thee, nor forsake thee. Hindi ko kayo iiwan ni pababayaan man. So, dapat close tayo. Lagi tayo mag-fellowship sa ating Panginoon. Okay? Walking with God means living in close fellowship with Him through faith. Sa pamagitan ng ating pananampalataya. Ano pa? Yung ating obedience. Pagsunod sa ating Panginoon. Siyempre, hindi ka naman pwedeng sumunod nang wala kang pananampalataya. So, una, ang pananampalataya, ang kasunod, yung iyong aksyon. Paggawa sa gawain po ng ating Panginoon. Hindi po pwede nasasabihin mo lang, ay ako naman mananampalataya, pero wala ka naman aksyon. Wala kang ginagawa sa Lord, tama? Anong tawag doon? Pananampalatayang patay. Pagpatay, hindi kumikilos. Tama? May nakita ba tayong patay na gumagalaw pa? Oo. Kasi pag may nakita tayo, baka tumakbo ka. Oh, ganon din ang pananampalataya. Pag walang gawa ay patay. Tama? Dapat ang pananampalataya natin buhay. Gumagawa tayo, kaya nga obedience. Yung pagsunod natin, kikilos ka, gagawa ka para sa Lord. Okay? So, malinaw po mga kapatid. Hindi lamang yun, reverence. No? Yung ating pagrespeto o pagkakilala sa ating Panginoon. Kaya ho, yung word na reverence, nakaakibat po yan sa Lord, hindi sa tao. Amen? No?
Kaya nakakalungkot, nakakapangilabot, may mga simbahan ang tawag sa kanila, Reverend. Ay, nandiyan na si Reverend. Oh. Nandiyan na si Father. Si Reverend. Hindi ho. Kay Lord lang po yan, title na yan. Amen? Hindi sa tao po yan. Mga kapatid. Okay? So, malinaw po, mga minamahal, and a life that pleases Him. Yung buhay dapat natin, ang kapurihan lamang, ang ating itinataas, ang ating Panginoon. Enoch and Noah are presented as examples of people whose daily lives were characterized by communion with God. Dapat meron tayong tinatawag po na komunikasyon, communion, no? Sa ating kasama natin lagi yung ating Diyos sa araw-araw po nating pamumuhay. At napakasarap po pagkasama natin lagi si Lord. May problema ka man mabigat, gagaan. Amen? Ilapit natin sa Lord lahat. Hinginin natin sa Lord. Meron man tayong mga daladalahin, lahat tayo, iba't iba ang ating dalahin. Amen? Ang dalahin na yan, para hindi mabigat sa ating balikat, anong gagawin natin? Ipagkatiwala sa Lord. Amen? Ibigay sa Panginoon. So, napangahalaga po, mga kapatid. No? Yun po ang number 1, walk worthy of the Lord. Kaya dapat tayo lumalakad ng karapat-dapat po sa ating Panginoon. Number 2, please the Lord in all things. No? Itaas, purihin, dakilain ang Panginoon sa lahat ng bagay. Diba? Hindi yung pag may pera ka lang, salamat Lord. Salamat Lord. Pag wala na, wala nang salamat Lord. Diba? Hindi yung ganon. Meron man o wala, dapat magpasalamat sa Diyos. Tama? Amen. Bakit? Unang-una, ang buhay natin, bigay ni Lord. Amen? Amen. Nakahinga pa ba tayo? Amen. Yes. Bigay po yan ni Lord sa iyo. Hindi sa iyo yan. Pinagkatiwala lang ni Lord sa atin yan. Amen? Bigay ni Lord yan, kaya dapat, anuman ang kalagayan po natin sa buhay, dapat, doon pa rin ang kapurihan sa ating Panginoon. Okay? Kaya dito, kahit kailan hindi tayo nagbabanggit, ay, purihin si brother, purihin si pastor, purihin si sister. Hindi o ganon. Mali po yun. Dapat ang pinupuri lamang ang ating Diyos. Amen? Dapat unahin natin lagi na itaas po yung ating Panginoon. No, the believer's desire should be to please God rather than people. Diba? Kaya po, diba, lagi may nakalagay. Salamat, Mayor. Ha? Salamat, President. Salamat, Senador. Na si ganyan. Salamat kay Congressman. Si ganyan. Wala naman pasalamat sa Lord. Diba? Dapat, pasalamat una sa Lord. Una sa lahat, salamat sa Lord. Sapagkat ginamit si Mayor para tugunan ang pangailangan. Diba? Oh. Tapos, minsan, pagka nakatagpos na, nakalagay pa doon, laki, congratulations! Kailan pa ba yun? Hindi na. No? So, malinaw po mga kapatid, na sa ating paglilingkod po, dapat laging itinataas ang Panginoon. Hindi po ang tao o asinuman na tinataas. Although tayo siyempre magpasalamat kasi ginagamit sila. Tama? Tanda natin, ginamit lang po sila ni Lord. Lahat tayo ginagamit ni Lord. Tama po? Kaya po ang kapurihan, pasasalamat, una, of course, sa Panginoon. Pangalawa na lang ang tao. Right? So, malinaw po yung mga kapatid. No? Ano pa po? We please Him through faith. Siyempre, hindi mo naman siyang mapuri kung wala kang pananam, palataya o may taas sa buhay mo. Obedience and love.
Okay? Romans chapter 8 verse 8, ano sabi? So then, they that are in the flesh cannot please God. At ang nangasalaman ay hindi makalulugod sa Diyos. Tingnan nyo, no? Hindi niya kaya bigyan ng kaluguran ng isang tao kapag siya po ay namumuhay sa laman. Ano po ibig sabihin namumuhay sa laman? Wala siya ibang inintindi niya kundi ang laman niya. Tama? Gusto niya mabusog lagi ang laman, ganito gawin sa laman. Pagka ang tao kasi makalaman, materialistic. Tama? Materialistic. Lagi siya naghanap ng material para mabusog yung kanyang laman. Kaya wala na yung panahon sa Diyos. Tama? Wala na yung panahon sa paglilingkod sa ating Panginoon. Napaka-importante po mga kapatid. Hindi niya kaya yan i-please ang ating Panginoong Diyos. No? Kaya po, ano pa sabi dito sa Galatians chapter 1 verse 10? For do I now persuade men or God? Okay? Sapagkat ako bagay, sabi ni Pablo, nanghihikayat ngayon sa mga tao o sa Diyos. Or do I seek to please men? For if I yet please men, I should not be the servant of God. Sabi ni Pablo, kung itaas ko ang tao sa buhay ko, hindi ako karapat-dapat na alipin ni Kristo. Tingnan niyo po. Kaya po, dapat ang piniplease lamang natin ang Diyos. Amen? Siya po dapat ang bigyan natin ng kaluguran, kaluwalhatian sa buhay po natin, mga kapatid. Okay? Next, Hebrew chapter 11 verse 6, sabi dito, but without faith, it is impossible to please Him. Sinong Him? Si Lord. No? Pag wala ka daw pananampalataya, napaka-imposible na itaas mo ang Panginoon. Kinakalugdan mo ang Panginoon. Okay? So, kailangan meron tayong pananampalataya. Okay? Hindi para maligtas, eternal. Kundi, kailangan meron tayong pananampalataya, mga kapatid, para po natin ma-please ang ating Panginoon. For he that cometh to God must believe that He is. And that is a rewarder of them that diligently seek Him. At kung walang pananampalataya, ay hindi maaaring maging kalugod-lugod sa Kanya. Sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos. At Siya ang tagapagbigay-ganti sa mga sa Kanya'y nagsisihanap. Kaya purihin po ang Panginoon. No? Sapagkat tayong lahat ay nagsisihanap sa Panginoong Diyos. Amen. Diba? Naalala niyo po ba na kung bakit kayo dinala ni Lord dito? Diba? Oh. Naranasan niyo po yan. No? Una, sila Brother Luis, Sister Rose. No? Nagulat lang kami. Oh. Dumating lang din po dito. Oh, sila Sister Marilyn. Ganon din. Si Brother Eric, gulat na gulat ako. Kay Brother Eric, kasi naka-long sleeve na si Brother Eric. You see? Ganon po ang Diyos. Siya po ang nagdadala. Amen? Amen. Sila ni Sister Carmelita, ganon, lahat. Buong pamilya niya. Si Nanay. Diba? Lahat tayo dinala po ng ating Panginoon. Amen? Naghahanap tayo ng katotohanan. Amen po? Amen. Ito na po yon ang katotohanan po ng Panginoon. Okay? Huwag na po tayo magpadaya sa iba. Amen po? Na walang ibang pakay kundi gusto lang makapera. Amen? Walang ibang pakay kundi sa kanilang sariling tiyan. Oh. Sabi ng Biblia, kaya mag-ingat tayo, sabi ni Lord. Kaya sabi niya, lumayo kayo sa kanila. Pinalalayo tayo sa mga taong nangangaral di umano, kunwari ng salita ng Diyos, pero ang kanilang pakay,
magpayaman. Amen? Amen. Magpakabusog sa kanila mga tiyan. Di po ba? Kaya po, malinaw mga kapatid, lagi ko po sinasabi ng paglilingkod na ito dito, walang pera-pera. Amen? Okay? Walang ibang motibo, kundi paglingkuran ang Diyos. Amen po? Yun po yun ang totoo at tamang paglilingkod. Kaya, at siya ang tagapagbigay ganti sa mga nasa kanya'y nagsisihanap. Si Lord po ang magpala sa atin. Amen? Amen. Si Lord po ang magbigay sa atin. Siya po ang may-ari ng lahat ng biyaya. No? Bakit? Ano sabi po dito ni Pedro? Basahin po natin, mga kapatid. 1 Peter chapter 5, verse 10. Sabi po niya dito, sa 1 Peter chapter 5, verse 10, "But the God of all grace, who hath called us unto His eternal glory, by Christ Jesus, after that ye have suffered a while, make you perfect, establish, strengthen, settle you." So, yan po yung nangyari sa ating lahat yan, biyaya po ng Diyos. Amen? But the God of all grace, malinaw po. No? Lahat po yan, biyaya po ng ating Panginoon. 1 Thessalonians chapter 4, verse 1. Sabi po ni Pablo, "Furthermore, then, we beseech you, brethren, and exhort you by the Lord Jesus, that as ye have received of us how ye ought to walk and to please God, so ye would abound more and more." Katapos-tapusan nga, mga kapatid, kayo'y aming pinamamanikan. No? Hindi ho pamanik ng kasal. Okay? Nakikiusap, ibig sabihin, pinamanikan at inaaralan sa Panginoong Hesus. Ano po ang ginagawa ni Pablo? Inaaralan niya. Sino? Yung mga kapatid sa loob ng church. No? Sabi dito, at inaaralan sa Panginoong Hesus. Ang ipinapangaral ay ang ating Panginoon. Amen? Yung salita ng ating Panginoon. Yung salita ng Diyos ang siyang ipinapangaral. Hindi yung buhay ng pastor, binibida. Diba? Aral, mahalaga ng ating Panginoon. Okay? Marami pong pastor, pambobola ang ginagawa. Okay? Pambobola para makakulimbat, mga kapatid. Kayo'y aming pinamikan at inaralan sa Panginoong Hesus na ayon sa tinanggap ninyo sa amin, na kung paanong kayo'y dapat magsilakad at magbigay lugod sa Diyos, na gaya ng inyong paglakad upang kayo'y magsipanagana ng higit at higit. Kaya ho, mahalaga yung ating lakad dapat, mga kapatid. Yung ating paglilingkod, ibig sabihin, sa ating Panginoon ay laging nagbibigay lugod sa ating Diyos. Amen? Malinaw po yun. Kaya, bigyan natin lagi ng kaluguran yung ating Panginoon. Kaya po, sa mga taong hindi nakaintindi, hindi naman totoo yan. Diba? Ano ba yan ang ginagawa nila? Hindi yun nila naintindihan po yun, mga kapatid. Maaari silang bulag sa katotohanan. Okay? So, dati tayo ganun din. Amen? Naranasan din ba natin yun? Yes. Diba? Ako nga, may nangaral dati. Siguro may ganun yun. Diba? Nakaka-asiwang ginagawa. Kasi po, hindi ho natin naintindihan. Tama? Kaya mahalaga na ma-convert tayo ng mga salita ng ating Panginoon. Pag sinabi ma-convert tayo, madala tayo sa tama at totoong paglilingkod sa Lord. Okay? Maintindihan natin, maunawaan natin yung aral po ng ating Panginoon. Okay? As in every decision
does dishonor and please the Lord. No? Sa lahat nating mga desisyon sa buhay, dapat kasama po yung ating Panginoon. Amen? Para hindi po magiging palpak, ika nga, yung ating mga desisyon sa ating buhay. 1 Corinthians chapter 10, verse 31. Sabi po ni Pablo, whether therefore ye eat or drink, or whatsoever ye do all to the glory of God. Ano man daw ang ginagawa mo? Kumakain ka man, umiinom ka man, hindi ho alak. Siyempre, pag kumain ka, anong ininom? Tubig. Tubig. Pastor, soft drinks masarap. Okay? Tubig ang pinaka-importante po, mga kapatid. Anong sabi ni Lord? Gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos. Okay? Kaya po, para malulhati ang Diyos sa atin, dapat ang ginagawa natin ayon sa mga salita ng Diyos. Amen po? Ang pagsamba dapat ayon sa sinasabi po ng Panginoon. Para siya po ay maluwalhati sa buhay po natin. Now, number 3. The fruitful in every good work. No? Maging mabunga sa bawat mabuting gawa. Okay? So, tandaan po natin, maganda tingnan ang isang punong kahoy na namumunga. Tama? Kita ba natin yon? Kaya natutuwa tayo lagi. Hindi kay Brad, napakaliit ng mangga. May bunga na. Diba? Namumulaklak na. Ibig sabihin, bunga na po yun. Okay? Napakaganda tingnan. Ganon din po ang Kristiyano. Dapat may bunga tayo. Tama? Pag sinabing may bunga, nakikita sa buhay ho natin. Right? Sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. Mahalaga po ang bunga. Ano ang dapat nating gawin para mamunga tayo ng sagana? Manatili sa Panginoon. Basahin ho natin, mga kapatid. John. Okay? John chapter 15. John chapter 15, verse 5. Sabi ho dito, ni Lord, I am the vine, ye are the branches. He that abideth in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit. For without me, ye can do nothing. Kaya tayo paghiwalay sa Lord, wala tayong magawa. Amen? Wala tayong bunga. Kasi hiwalay ka doon sa puno. Tingnan mo po ang mangga. Pag wala sa puno, namumunga ba? Oh, natutuyo. Hindi ba? Oh. Pag natuyo yan, ginagatong. Hindi po ba? Pero pagka ang sanga ay natili sa puno, magkakaroon po yan ng bunga. No? Malinaw po. Kaya sabi ni Lord, for without me, ye can do nothing. Okay? Kaya sa ating paglilingkod, ganun din. Wala tayong magagawa kung wala ang Diyos sa buhay po natin. Amen po? Kaya kailangan, nandyan ang ating Panginoon. Dapat nakakonek tayo lagi sa Kanya. Nakaugnay tayo dapat lagi sa puno, which is our Lord Jesus Christ. Okay? Lagi konektado dapat ang buhay po natin. Lagi natin dapat ka-fellowship ang ating Panginoon. Sa pangitan po ng ating pagbabasa, pananalangin, at pagdalo sa gawain po ng ating Diyos.
A transformed life and good works are the evidence of eternal life. Ebidensya po ito. Yung ating ginagawa na mabuti sa Lord at yung ating pag-transform mula sa mga maling gawa patungo sa mga mabuting gawa sa harapan ng Panginoon. Yon po ay ebidensya yan ng pagkaligtas ng Diyos sa atin. Hindi tayo gagawa para maligtas. Amen? Amen. Tayo gumagawa dahil tayo ligtas na. Baliktad po sila. Maraming mga ngaral, gumawa ka na ng mabuti, ligtas ka. Mali po yun. Sabi ni Lord, not according to our works. Yung eternal life o salvation. But the grace of God, biyaya ng Diyos. Ibig sabihin, pag sinabing biyaya ng Diyos, naligtas tayo dahil ginawa na ng Diyos. Amen? Amen. Okay? Ginawa na ba ng Diyos ang kaligtasan? Amen. Yes. Di ba? Napako siya sa krus. Tinubos na tayo. Tama po? Kaya ano sabi niya? It is finished. Tapos na. Ang iba, gagawa pa lang para maligtas. Itinapos na po yan ni Lord. Amen po? Amen. Si Lord po ang gumawa. Siya po nagligtas sa atin. Wala siyang co-savior. Hindi kasama ang pastor doon. Amen? Amen. Hindi kasama ang sinumang preacher para ka maligtas. Hindi o. Si Lord lamang ang siyang nagligtas sa atin. Okay? They glorify God and benefit others, but they do not earn salvation. So malinaw po yan mga kapatid. Ano pa po? Titus chapter 2 verse 14. Sabi ko dito, who gave Himself for us, that He might redeem us from all iniquity, and purify unto Himself a peculiar people, zealous of good works. Na siya nagbigay ng kanyang sarili dahil sa atin, upang tayo matubos niya sa lahat ng mga kasamaan. Sino nagtubos? Ang Panginoon. Noong ba tayo tinubos ni Lord, naligtas ba tayo? Yes. After na tayo naligtas, ano hong nangyari mga kapatid? At malinis niya sa kanyang sarili ang bayang magsikap sa mabubuting gawa upang maging kanyang sariling pag-aari. Pag-aari ba tayo ng Diyos? Amen. Yes. Alam nga naman, pag-aari tayo ng Diablo. Diba? Pag-aari tayo ng Diyos. Dalawa lang po yan, pag-aari ng Diyos sa mundo o pag-aari ng Diablo. Dalawa lang po yan, anak ng Diyos o anak ng Diablo. May anak din bang Diablo? Yes. Marami. Mga kapatid. Sinusunod ang kanilang ama. Basahin natin. John chapter 8, verse 44. Anong sabi ho dito? John chapter 8, verse 44, mga kapatid. Ye are of your father the devil, and the lust of your father ye will do. He was a murderer from the beginning, and abode not in the truth, because there is no truth in him. When he speaketh a lie, he speaketh of his own, for he is a liar, and the father of it. O, tingnan niyo po. Ang Diablo ang inyong ama, sabi ni Lord. Diba? Nagsasalita ng mga kasinungalingan. Diba? Ang ugali ng Diablo, binabaliktad niya ang salita ng Diyos. Yung totoo, sabi niya, hindi daw totoo. Yung hindi naman totoo, yun daw ang totoo. O, diba? Naalala niyo po, tinempt si Eva sa Garden of Eden? Nung tinukso si Eva, sabi ni Eva,
Sabi ng Panginoon sa amin, hindi namin kakainin yan. Ang sinasabi niya na huwag kainin. Sapagkat kung kainin namin yan, ay malalaman namin ang mabuti at kami ay mamatay sa kasalanan. Sabi ng diablo, hindi totoo yan. Ang totoo niyan, pagka kinain yan, malalaman ninyo ang mabuti at masama. Di ba? Binaliktad niya ang salita ng Diyos. Ganun po ang diablo, binabaliktad. Hindi pinaniwalaan talaga yan, ang salita ng Diyos. Okay? Pero, sa mga anak ko ng Diyos, ang pinaniniwalaan, salita ng Diyos. Kaya po nakakalungkot, marami ngayon, mga kapatid, ang bumabaliktad, okay, sa paglilingkod, mga minamahal. 1 Timothy chapter 4, verse 1, anong sabi? Sabi dito, now the Spirit speaketh expressly that in the latter times, some shall depart from the faith, giving heed to seducing spirits and doctrines of devils. Tingnan niyo po. May doktrina pala ang diablo, mga kapatid. Mga pa, marami. Okay? Ngunit ayaw na sinasabi ng Espiritu. Sino nagsasabi? Espiritu ng Diyos. Na sa mga huling panahon, ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya. Marami na ba nagsitalikod? Amen. Amen. Marami na nagsitalikod sa pananampalataya. Nawala na parang bula. Oh. Anong sabi pa po dito, mga kapatid? Na sa huling panahon, ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya at mga kikinig sa mga espiritong mapanghikayat at sa mga aral ng mga demonyo. Masakit, pero totoo. May aral, may doktrina ang mga demonyo. Anong aral nila? Verse 2, speaking lies and hypocrisy. O tingnan nyo po. Yung aral nila, yung kasinungalingan at pagpaimbabaw. O, marami pong tao niyan na paimbabaw lamang ang kanilang paglilingkod sa Lord. Okay? Ano pa ang sabi dito? Having their conscience seared with a hot iron. Tingnan nyo po. Kasinungalingan. Ang kanilang pagsisinungaling. Katulad po ng isang mainit na nagbabaga na bakal. Matindi, ibig sabihin. Okay? So, salamat sa Lord dahil dinala tayo ni Lord sa doktrina ng Panginoon. Amen? Okay? Hindi po sa aral ng diablo. Okay? Kaya ho, mahalaga mga kapatid, na tayo dapat ay patuloy po na maging mapagmatyag, patuloy po na maging matatag sa paglilingkod sa ating Panginoon Diyos. James chapter 2 verse 17, even so faith, if it hath not two works, is dead. Ito na po yun. Being alone, gayon din naman ang pananampalataya na walang magagawa ay patay sa kanyang sarili. Kasi walang gawa, alam nga naman buhay. Hindi kumikilos. Diba? Kaya tunay na paglilingkod, meron niyang gawa. Amen? Amen. Kumikilos yan, naglilingkod yan sa Lord. Pagka umawit yan, awit talaga yan sa Lord. Pagka umawit yan, galing sa puso yan, inawit sa Lord. Amen po? Amen. Okay? Ganon yan. No? Ang buhay na naglilingkod sa Panginoon. Pero pagpatay, pagka umawit, no? Baliwala sa Kanya. So mahalaga, masigla tayo, gawin natin yung part natin sa Lord. Amen po? Amen. Kaya ho, tinuturuan tayo ng ating Panginoon. Ano pa po mga kapatid? Faith without work is dead. Showing that genuine faith produces fruit,
serve the Lord faithfully and seek opportunities to help others. Kaya nga po tayo, tinutulungan natin yung iba na lumago. Tama? Matuto ng mga aral ng Diyos. Kaya natin pinapangaral ang salita ng Diyos para sila matuto, malalaman nila, maunawaan nila, maintindihan nila yung aral po ng ating Panginoon. Kasi kung hindi tayo nangangaral, kung hindi natin iparating sa kanilang aral ng Diyos, malalaman kaya nila? Siyempre hindi. No? Kaya mahalaga yung aral ng Panginoon. Number 4. Okay, number 4. Mga kapatid. Increase in the knowledge of God. Gusto ni Lord, tayo ay lumago sa kaalaman ng Panginoon. Hindi sa kaalaman ng mundo. Okay? Dapat sa kaalaman po ng ating Panginoon. Spiritual growth comes through the study of God's Word. Mahalaga na pinag-aralan ang salita po ng Diyos. Okay? Kaya ito ngayon ang mga pinag-aralan po natin, mga kapatid. Ano pa? Prayer. Okay? Ano pa? Reading and fellowship with God's people. Mahalaga po, no? Ang mga bagay nito para tayo po ay ma-increase yung ating knowledge tungkol po sa ating Panginoon. Makilala po natin siya, ibig sabihin sa Biblia ang kaparaanan. As we know Him better, our love and obedience to grow. Mas lalo nating mahalin dapat yung ating Diyos. Amen po? Kaya po mahalaga yung pag-aaral ng mga salita ng ating Panginoon. Kaya anong sabi ni Lord sa pagitan ni Pedro, 2 Peter chapter 3 verse 18, but grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. To Him be glory both now and forever. Amen. Malinaw po na dapat tayo lumago saan? Sa biyaya at sa kaalaman ng Panginoon. Kaya po yung pagkaalam natin ng aral ng Diyos, biyaya po yan ng Diyos. Amen po? Biniyaan tayo ni Lord na maintindihan, maunawaan, binuksan niya ang atin pong bulag na kaisipang espiritual. At tayo po ay pinaunawa niya sa atin yung kanyang mga salita. Kaya ang isang tao, hanggat hindi paunawa ni Lord ang kanyang mga salita sa kanya, mga kapatid, hindi yun niya talaga maintindihan ang mga aral po ng ating Panginoon. Si Lord po ang nagbubukas, si Lord po ang nagbibigay sa atin ng spiritual eyes, tama? Sa atin pong paglilingkod sa Kanya. Kaya, utos po ni Lord na tayo po'y lumago. But grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. Yung knowledge ng Panginoon, dapat lumago po tayo doon, mga kapatid. Sa Kanya, mga salita, ibig po sabihin. Pag tayo lumago, ano po maging resulta? Ito na po. Ephesians chapter 4, verse 40. Ano sabi? Till we all come in the unity of the faith. Tingnan niyo po. No? Malinaw po. Hanggang daw sa abutin nating lahat ang pagkakaisa sa pananampalataya. Dapat isa ating pananampalataya sa Diyos. Amen po? Amen. Hindi dapat watak-watak ang ating pagkakilala. Ang ating pananampalataya sa Panginoon. Okay? Dapat iisa. Unity tayo. Ano pa po? And of the knowledge of the Son of God. Hindi lamang po tayo magkaisa sa pananampalataya, kundi dapat din tayo magkaisa, mga kapatid, sa pagkakilala sa ating Panginoong Hesus Kristo. Sino ba siya sa buhay natin? Dapat kilala natin siya. Hindi po ba? Okay? Ano pa po, mga kapatid? Unto a perfect man. Yung perfect man, hindi yung hindi ka na nagkakasala, kundi ito po'y ibig sabihin, lumalago tayo, naging matured tayo sa paglilingkod sa Lord. Diba?
Hindi ho tayo natiling bata. Tingnan niyo po, ang anak niyo nagmamature. Tama? Ganun din po ang ating pananampalataya sa Lord. Dapat mag-matured na rin, mga kapatid. No? Kasi pagka hindi nag-matured, ito pong mangyayari, mga minamahal. Sabi po dito ng Panginoon sa pamagitan ni Pablo, hanggang sa sukat ng pangatawan ng kapuspusan ni Kristo. Verse 14, that we henceforth be no more children, tossed to and fro, and carried about with every wind of doctrine. Upang tayo huwag nang maging mga bata pa. Diba? Kaya kailangan maging mature tayo dapat. Hindi lagi tayo bata. No? Ano ugali ng bata? Matampuhin. Eh, di ba? Oh. Kaya maraming Kristiyano matampuhin. Kunting kibot lang, matampuhin. Oh. Ang matured, wala sa kanya yan. Mahaba ang pasensya ng matured. Amen? Kasi may gustong gulang na siya, lumalago siya. Di po ba? Oh, ano pa ang ugali ng bata? Malikot. Di ba? Kung saan-saan dumadalo. Yung bata, di ba? O malikot siya. Nakita niyo po ba yung lumilipad? Kung saan siya dadapo, doon siya. Ano tawag doon? Tipaklong. Pag bata ang Kristiyano, tipaklong yan. Tandaan po natin. Kung saan-saan yan. Di ba? Meron din naman, Kristiyano, di umano, parang tipaklong din, pupunta sa simbahan, pero ibang pakay. Ano? Pakinabang. Diba? Oh. Dito sa church nito, marami ng karanasan. No? Meron din minsan, Pastor, naku, emergency!